At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay full chapter tayo ni 1115. Sa pasensya lang ngayon lang, pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At yun pala, si mga shoutout po natin ay mamaya na lang po yan. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula muna sa may Wano kay Momonosuke dahil nabanggit na nga dito ni Momonosuke na aba, eto palang si Joy Boy ay isang pirata rin na katulad ni Luffy. So dito napareact tuloy. Eto si Kinemon sabi na nga dyan na aba, kilala mo pala si Joy Boy, sabing ganyan eto ni Kinemon. Pero eto nga ay hindi na kumibo dyan etong si Momonosuke. At then ay pagkatapos nga nito ay dito tuloy na etong si Dr. Vegapunk at ang sabi niya nga dito na may access siya sa mga iilan na poneglyph. At base nga dito sa mga poneglyph na alam nga ni Dr. Vegapunk ay nakalagay dyan yung chronicles patungkol sa Great War na nangyari during nga nung past. So ito nga yung sa Great War na nangyari dun sa may Void Century. At so dito tuloy pa ngayon ni Dr. Vegapunk na etong si Joy Boy ay meron nga siyang kalaban dati na ngayon ay isang organization na nakilala bilang World Government. So kaya nga dito napareact etong mga Marine, sabi nga nila, teka, World Government. So ibig sabihin tayo yun sabi nilang ganyan. So dito nagugulat etong mga Marines na to. Pero eto nga, habang nagtutuloy-tuloy sa pagsasalita dyan o sa pag-broadcast si Dr. Vegapunk ay dito sa kabilang banda ay tuloy na rin sa pagtakas o sa pagtakbo. Etong sila Luffy, etong sila Brogy dyan na kay War Curie. So tumatakas na ulit sila dyan kay War Curie. At then ay pagkatapos nga nito ay dito tuloy ngayon ni Dr. Vegapunk na etong si Joy Boy, yung kalaban nila dati ay consist yan ng 20 kings. So ibig sabihin 20 kingdoms yung nagsama-sama para malabanan o matapatan lang itong sila Joy Boy. At sabi nga dito ni Dr. Vegapunk na parang eto lang yung way yung magsama-sama temporarily etong 20 kingdoms na to para matapatan yung lakas ng grupo ni Joy Boy. So ibig sabihin ganun kalakas talaga etong sila Joy Boy para magsama-sama yung 20 kingdoms dyan. At diba nga nabanggit pa nga raw dyan ni Dr. Vegapunk na etong si Joy Boy nagmula nga raw siya sa Ancient Kingdom na to na kung saan ay talagang napaka-advance. At dito sa Ancient Kingdom na to ay advance nga rin daw pati yung kanilang weapons at mas advance yan kaysa sa weapons natin ngayon. At so ayan habang patuloy nga sa pag-broadcast ito si Dr. Vegapunk ay pinakita na nga rin dito pati yung reaction nito ng mga Minx tribe na to at nagugulat sila, na-shock sila sa mga sinasabi rin ni Dr. Vegapunk. But then ay sa pagpapatuloy nga ni Dr. Vegapunk, sabi niya nga dito na yung Void Century natapos yan dahil nga nung natalo na etong si Joy Boy. At dito napaka-interesting kasi nung sinabi nga ni Oda tuloy ni Dr. Vegapunk na natalo etong si Joy Boy ay kasabay niyan pinakita etong ang litrato dyan ni Zunisha at saka nga nito yung Iron Giant na to. So kaya mas nakaka-intriga tuloy kung ano yung ginawa ng dalawa na to. Kasi di ba nga panay sorry etong mga to dyan kay Joy Boy, tapos ngayon papakita nang natalo si Joy Boy kasama yung picture ng dalawa na yan. So may kinalaman kaya etong si Joy Boy tuloy etong si Iron Giant saka itong si Zunisha dyan sa pagkatalo ni Joy Boy. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay talo naman yan dito sa side ni Stacy. Dahil dito ay kinontak na nga siya neto ni Edison. At sabi nga ni Edison dyan na pwede nang umalis o tumakas din etong si Stacy dahil hindi niya na kailangan problemahin yung sa barrier kasi naasikaso na yan neto ni Edison. Pero dito lungkot na lungkot talaga etong si Stacy. At sabi na nga dyan na ngayong patay na si Dr. Vegapunk, ano pa yung purpose niya, bakit pa siya nabubuhay, sabi ng ganyan. So nawala na ng purpose sa buhay etong si Stacy. But then ay sa kabilang banda ay pinakita na etong si Zoro sa si Jinbei ay malapit na nga sila dun sa may barko, dun sa mga barko ng mga higante. At eto ngayon si Nami kausap nila. So dito medyo nagagalaitan, gigigil etong si Nami, sabi na nga dyan na bilisan etong dalawa at etong si Zoro talaga makakatingin daw sa kanya yan. Pero tuloy nga ni Nami dito bilisan ng dalawa kasi napapaligiran na ng barko ng mga Marines etong barko nga ng mga higante natin ngayon dyan. At so ayan habang unti-unti nang napapaligiran ng barko ng mga Marines etong barko ng higante natin ay sa kabilang banda ay etong si Venus saka si Bonnie naglalaban na. So kasama ni Bonnie dyan sa pakikipaglaban yung dalawang higante at backup niya etong si Frankie.
So bakit si Sanji hindi kasama sa pakikipaglaban dyan kay Venus? Kasi nga, eto si Sanji wala na, bagsak na siya dyan. So hindi pinakita ni Oda kung paano pinatumba ni Venus etong si Sanji. Basta makikita na lang dyan, lagpak na sa sahig etong si Sanji dyan. At etong si Frankie siya pa yung nagligtas dito kay Bonnie nung i-slash yan ni Venus. Sumuntik na madali etong si Bonnie dyan. Pero sa pagkaka-slash nga neto ni Bonnie dyan, ni Bonnie tuloy ni Venus dyan kay Bonnie, ang nangyari naman ay natamaan na nga ni Venus etong ang punk records dyan. At eto, hati sa gitna ngayon etong ulap dyan. So kaya nga dahil dito ay biglang napalaya etong mga Seraphim na to at pati yung mga ibang agents ng Cypher Paul. At dito nga ay biglang nagsihulog tuloy etong mga to dyan. So grabe, kagulo sila ngayon dito sa side nila Venus, nila Sanji. Pero habang nagkakagulo nga dito kala Venus, ay dito naman sa kabilang banda kay Saint Mars ay balik na nga siya sa kanyang normal form o sa kanyang human form. At gumamit pa siya dito ngayon ng Conqueror's Haki para pataubin o i-knock out yung mga Dendenmushi dyan. So matindi, ginamitan niya na Conqueror's Haki itong mga Dendenmushi. Nang sa ganun nga ay ma-wipe out na nila o mapatigil na nila yung pagbobroadcast nga dyan ni Dr. Vegapunk. Pero ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin sa pagbobroadcast ito nga si Dr. Vegapunk. So ibig sabihin yung mga Dendenmushi na nandiyan dyan ay parang wala dyan talaga itong ang source ng broadcasting ni Dr. Vegapunk. But then after nga nito ay sa pagpapatuloy ni Dr. Vegapunk ay nabanggit niya na nga na itong mundong ginagalawa natin ngayon o nila dyan ay fragments na nga lang yan ng mga continents na dati nag-i-exist 1,000 years ago na nakakalipas. So matindi, tira-tira na lang pala ibig sabihin nga itong mundong ginagalawa nila dyan. Pero kasi ngayon nangyari dito ay yung mga continents nga na nag-i-exist 1,000 years ago ay lumubog nga raw yan dahil yung sea level tumaas yan hanggang 200 meters. So grabe, sobrang taas. So kaya nga dito ay nagugulat itong sila Ivan, itong grupo ng Revolutionary Army natin sa mga nare-reveal ni Dr. Vegapunk. Pero maliban pa dito kala Ivan, pati itong mga Marines nagugulat sila. Sabi nga nila dyan 200 meters, sobrang taas niyan. Eto nga yung mga battleships, yung taas lang pala niyan umaabot lang hanggang 60 meters. Tapos ngayon 200 meters pa yung sinabi ngang itinaas ng sea level dyan ni Dr. Vegapunk. So kaya nga kung ganun ay talagang lulubog talaga yung ibang mga continents dyan. So kaya nga dito yung mga nakikinig kay Dr. Vegapunk, yung iba tinatawanan siya, sabi nga sa kanya wala na, baliw na itong matanda na to. So paano nangyari nga yung ganong kataas, yung taas nga ng sea level, ano yun, bundok, sabi nga nilang ganyan. Kasi diba yung mga bundok umaabot yan ng 200 meters. So kaya yan, tinatawanan nila ito si Dr. Vegapunk. Pero ngayon nga ay tuloy dito ngayon ni Dr. Vegapunk na siguro iniisip nga nung marami na yung dahilan nga nung pagtaas ng sea level na yon ay sa ano lang, natural disaster. Pero hindi raw, dahil sa pag-aaral nga nito nila Dr. Vegapunk, hindi natural disaster yung nag-cause para tumaas yung sea level ng ganong kataas. Kung hindi, human-made nga raw yun, sabi niyang ganyan. So ibig sabihin, man-made nga yung calamity nangyari noon. At eto nga, tuloy pa ni Dr. Vegapunk na mahirap tanggapin. Pero base nga sa pag-aaral nila, yung cause na nangyari dun sa disaster 800 years ago yung nakakalipas ay dahil daw yun sa ancient weapon technology na kaya ngang ilubog itong buong mundo, sabing ganyan neto ngayon ni Dr. Vegapunk. Pero ang malapit pa dito, dahil etong mga ancient weapons ng araw na to na naging cause kung bakit nga nalubog yung continents dati, ay nag-exist pa nga rin daw yan hanggang ngayon at hinihintay lang na magamit ulit yung mga yan. So ibig sabihin nito, yung gera na nagsimula nga raw dati no sa may Void Century, nagpapatuloy nga raw yan kahit hanggang sa ngayon. So ang ibig sabihin, talagang di pa tapos yung nasimulang laban ni Joy Boy laban dito sa world government nga natin. At kita naman yan na talaga yung mga pirata natin talagang laban na laban sila dyan sa world government. At ganun din yung world government talagang hinahunting, talagang tinatapos yung mga pirata natin dyan. At pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong full chapter natin. At so ayan, matindi, unti-unti na nai-reveal sa atin ni Oda yung pagkakakilanlan nga ng world government saka nga ni Joy Boy. Pero ayan, kung meron kayong mga idea o analysis ba pagdating dito kay 1115 ay pwede nyo i-share yan sa amin dyan sa may baba, sa may comment section. At pipili ako ng mga malupit-lupit na idea dyan at ipopost natin yan dun sa next video natin o sa analysis video natin. So yun lang naman, at bago pala tayo matapos ay syempre shoutout muna tayo. At so ayan, ay shoutout sa inyo mga tol, at unahin na muna natin yung mga kauna-unahan na nakapag-comment. At eto nga yan, si Johnny Ariston, si Novi Chris Navarro, si Romy Argalion, si Sila Di Matatak, si Eds Pabilona, tapos
etong si Charlu Cuenca Asinogat. Ang hirap basahin ng pangalan, tuloy walang space, pero yan, shoutout sa inyo tol. At ito pa kay Marcos 5775, kay Joshua Cabrera, kay Sila Di Matatak, so siya ulit. At ito si Merds Jugilon so pasensya, nakakabulol. At ito pa Electric Tick Boys at kay Neil Montes. At ito kay user FE70J. So yan, so shoutout sa inyo mga tol. So nakakabulol itong pagbabasa ng mga pangalan nyo, lulupit. Pero yun nga, siguro sa susunod post ko na lang, huwag ko na basahin no, yung mga pangalan. Pero yun nga ulit guys, ay maraming salamat sa pag-support dito kay channel natin. So shoutout sa inyo guys. At pati pasensya na doon sa mga hindi ko na shoutout pa. So sa mga susunod ay shoutout ko kayo, kay mag-alala. At so yan lang naman. At ulit guys, ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So pasensya na kung di ganun kaayos sa tong boses ko pagsasalita ako. Medyo not feeling well tayo ngayon. Pero ayan, ay lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.